Welcome back sa ating panibagong video. Mag-subscribe at i-like ang video para sa madami pang anime recaps. Tayo na at atin nang simulan. Hindi pumayag si Jujo sa alok ni Kitagawa na mag-group cosplay hanggang sa nag-alok sila ni Gojo na hatiin ang bayad para sa studio. Sa hatang gabi, pinuri si Gojo ng kanyang lolo sa kanyang improvement at hinikayat siyang mag-practice ng tailoring at makeup kasama si Kitagawa. Kinabukasan, dumating si Gojo sa apartment ni Kitagawa, pero nadatnan niya itong magulo. Nang finally siya ay papasukin, sinabi ni Kitagawa na panuorin nila ang series together. Habang nag-aalala ang kanilang pag-uusap, biglang umugang ang sikmura ni Kitagawa, at inalok siya ni Gojo na bumili ng pagkain. Ngunit tumanggi si Kitagawa at nagluto na lang ng homemade meal. Kahit na hindi ito naging ayon sa plano, masaya si Kitagawa nang talagang magustuhan ni Gojo ang kanyang omures. Pag-uwi, tumawag si Gojo kay Jujo at pinadala ang kanyang detalyadong mga sketch. Nagulat si Jujo nang malaman na ang outfit ni Kitagawa ay ang kanyang unang cosplay project. Bago sila magpaalam, ipinaliwanag ni Jujo na ang kanyang nakababatang kapatid ang kumukuha ng mga litrato niya at pumayag silang magkita sa isang restaurant. Ngunit nang magtagpo sila ni Gojo at Kitagawa kay Shinjo Inui, isang mahiyain at tahimik na babae, sila ay naengganyo sa kanyang malalaking sukat at buhay na katawan. Pinakita ni Shinjo kay Kitagawa ang kanyang ginagamit na kamera para kuhanan ang mga litrato ni Jujo at nagsimulang magpaliwanag tungkol sa iba't ibang filters at settings. Pagkatapos nito, nagtungo ang grupo sa studio, na matatagpuan sa isang abandonadong ospital. Sa loob, ipinaliwanag ni Shinjo kay Kitagawa ang mga benepisyo ng backlit pictures. Samantala, natagpuan ni Gojo si Jujo na sobrang takot, at sila'y nag-usap tungkol sa kanilang mga pangarap. Nang siya ay magbahagi kung bakit siya ang kanyang pinili upang gumawa ng kanyang cosplay outfit. Naalala ni Gojo ang isang kapanayapan na pag-uusap niya sa kanyang lolo. Dahil dito, siya'y nagdiwang at biglang hinawakan ang kamay ni Jujo, na nagdulot sa kanya na mawala ng malay. Matapos ang kanilang final exam sa paaralan, inimbitahan ni Kitagawa si Gojo sa beach. Pagdating nila roon, tinangay ng isang malaking seahawk ang burger ni Kitagawa. Habang sila'y kumakain ng natirang burger, nagpasya si Kitagawa na pumasok sa dagat. Kapag siya ay sumunod sa kanya, ibinahagi ni Gojo na hindi siya nakapunta sa maraming lugar noong siya'y bata pa dahil sa kanyang hobby. Stunned, sinabi ni Kitagawa na siya ang magdadala sa kanya sa maraming lugar sa panahon ng kanilang summer vacation. Nang ma-realize niya ang kanyang sinabi, umalis si Kitagawa. Habang siya ay mag-isa, siya ay natutuwa sa sitwasyon bago kumuha ng litrato kay Gojo. Pagbalik ni Gojo at Kitagawa mula sa tindahan na may mga materyales para sa Black Lobelia outfit, ipinakita ni Kitagawa kay Gojo ang isang swimsuit sa ilalim ng kanyang damit at tinanong kung sa tingin niya ba ito ay angkop para sa cosplay. Sa kalaunan, nasabi ni Gojo na ito ay okay, bagamat siya ay napahiya. Matapos nito, labis na natuwa si Gojo na makaranas si Kitagawa ng kasiyahan sa pagiging makabuluhan. Sa ilalim ng pagtuturo ni Jujo, inihanda ni Gojo ang kanilang mga outfit at makeup. Ang mga dalaga ay nagtungo sa ospital, inaantay si Gojo at Shinjo. Nang dumating na ang dalawa, ikinagulat ng mga babae si Shinjo dahil sa kanyang cosplay outfit na panglalaki. Sa isang flashback sa araw na unang bumisita sila sa ospital, matapos umuwi si Jujo at Kitagawa, kinumpirma ni Shinjo ang suspecha ni Gojo na nais din niyang mag-cosplay. Nang pumayag siyang tulungan nito, ipinakita niya na nais niyang mag-cosplay bilang Soma, isang lalaking karakter mula sa Flower Princess Plays. Sa ospital, nagsimula ang photoshoot ni Kitagawa at ang mga kapatid Inui. Matapos ito, nagpasalamat si Jujo kay Gojo sa pagtulong kay Shinjo na ma-realize ang pagmamahal nito sa cosplay. Natapos na ang photoshoot, at nasa kanilang tahanan si Jujo at Shinjo. Dito, inamin ni Jujo kay Shinjo na siya'y naiinggit sa kakayahan nitong mag-cosplay ng ganun kaganda. Tuwang-tuwa si Jujo habang tinitignan ng mga larawan kung saan makikita si Gojo. Samantala, kausap ni Gojo si Kitagawa sa telepono, at naiinggit si Kitagawa nang malaman niyang nasa bahay si Shinjo. Sa mga sumunod na araw, inihayag ni Kitagawa ang kanyang pagnanasa na mag-cosplay bilang si Veronica, isang karakter na may kayumangging balat. Nagkasundo sila na gawin ito sa pamamagitan ng digital na paraan.
Gayunpaman, bigla na lang pumunta si Kitagawa sa bahay ni Gojo kinabukasan na may itim na foundation sa kanyang balat upang tumulad sa kulay ng balat ni Veronica. Pagkatapos maligo, na-embarrass niya si Gojo nang magpakita ng sarili upang ipakita kung paano gawin ang outfit. Nais nitong bumili ng damit para kay Gojo, kaya't dinala niya ito sa tindahan. Habang naglalakad pa uwi, inamin ni Gojo kay Kitagawa na hindi niya magagabayan ito sa outfit ni Veronica. Naloka si Kitagawa at nangako siya ng hindi akmang outfits. Inimbitahan ni Kitagawa si Gojo na sumama sa isang manga cafe, ngunit nahihiya si Gojo na makasama siya mag-isa. Inirekomenda ni Kitagawa ang isang manga na may pamagat na Sexy Tits kay Gojo at ipinahayag ang kanyang pagka-disappoint na hindi niya kayang gumanap bilang si Liz the Succubus. Gayunpaman, dahil sa pagsuporta ni Gojo, napagdesisyonan ni Kitagawa na subukan ito. Mahirap para kay Gojo na magdisenyo ng outfit dahil sa simpleng estilo ng sining ng serye. Nang magkita sila para sa photoshoot, natuklasan nila na ang studio na inbook ni Kitagawa ay talagang isang love hotel. Upang makuha ang tamang anggulo ng kamera para sa isang larawan, umupo si Kitagawa sa ibabaw ni Gojo. Pagkatapos kunan ng litrato, narinig ni Gojo ang ungol sa kabilang kwarto. Kinabahan si Gojo at nagtangkang ilayo si Kitagawa sa kanya sa pamamagitan ng pagkapit sa kanyang baywang, na nagulat si Kitagawa at nadisgrasya niyang napatay ang ilaw. Sa kasalukuyang oras na yon, habang unti-unting lumalapit sa isa't isa, biglang tumunog ang telepono upang sabihin sa kanila na tapos na ang oras nila sa silid. Pagkatapos nito, habang si Gojo ay mag-isa sa kanyang kwarto, naiisip niya si Kitagawa. Sa kanyang apartment, habang tinutulungan ni Gojo si Kitagawa sa kanyang mga hair ribbons, natuklasan niya na kinansela ng ama nito ang imbitasyon niya na sumama sa isang summer festival, dahil hindi niya nagawa ang kanyang takdang aralin. Sinabi niya kay Gojo na nagmo-model siya para sa isang magazine upang mag-ipon ng pera para sa isang mahal na kamera. Nang magdesisyon silang manood ng isang horror movie, kinakabahan si Gojo dahil hindi pa siya nakakanood ng ganong klase ng pelikula dati. Gayunpaman, sa dulo ng pelikula, siya ay naging mahusay sa pag-aanalisa ng mga costume, habang si Kitagawa ay natatakot. Pagkatapos nito, binisita nila ang kanilang paaralan upang kuhanin ang mga math drills ni Kitagawa, at iniligtas ni Gojo si Kitagawa mula sa pagkalubog sa pool. Matapos ang kanyang takdang aralin, inimbita ni Kitagawa si Gojo sa festival, at siya ay namangha nang makita si Kitagawa na nakayukata, na nagpapasaya sa kanya. Nagmasid sila ng fireworks ng magkasama, at dinala ni Gojo si Kitagawa pa uwi nang may sugat ang kanyang mga paa mula sa pagsusuot ng mga sandals.